Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa malagim na disgrasya sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao, suspendido na lahat ng bus ng Pangasinan Solid North. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawi, kabilang ang mga magbabakasyon lang sana at pupunta po sa isang religious children's camp. Nakatutok si Darlene Kai. Si Mama, Mami. Kasi wala na eh. Yun ang pagkakal kong anak ng bunso ko. Sige, asawa ko. Naulila si Elmer ng kanyang asawa at 9 na taong gulang na anak nang madisgrasyang kanilang sinasakyang van sa SCTEX northbound sa Tarlac City kahapon. Ang muling sinabi raw ng kanyang anak sa kanya. Ito nga ang pag-alis nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Bumiyahe pa Pangasinan ng kanyang mag-ina para sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Yun ang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Yuping-yupi ang van pati ang isang SUV nang banggain ng isang Solid North bus dahil nakatulog umano sa manibela ang driver. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Sabi ng Tarlac City Police, tumanggi sa drug test ang bus driver pero nagnegatibo naman sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Sinuspindi na rin ng LTFRB ang lahat ng bus ng Solid North Transit. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Patuloy naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Nasawi rin sa aksidente ang mag-asawang sakay ng nayuping SUV pero nakaligtas ang kanilang 2 taong gulang na anak. Hindi ko rin po akalain kanina na may bata pala doon. Hindi umiiyak yung bata, wala kami narinig na kumusyon. Siyempre, alam mo yung bata, di ba? Pero nung yung kotse na yung aming bubuksan, naano rin ako kasi nakita nandun yung 2-year-old boy na 2-year-old girl na bata. Naka-car seat nga. At minor lang yung natamo niya. Inilipat sa ospital sa Bulacan ng bata ng kanyang kaanak. Inuwi na rin doon ang mga labi ng kanyang magulang. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, Mami. 2 years old lang po kasi yun. So, walang kaalam-alam ng bata. Sa kabuuan, 10 ang nasawi sa insidente, 35 namang pasahero ng bus ang sugatan, kabilang ang 3 menor de edad. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Mula rito sa Tarlac, para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.